Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kadeboto, ngayon ay araw ng Biyernes, araw ng ating pagpaparangal at pagpupuri sa ating mahal na Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Ngayong araw din pinagdiriwang natin ang ika-4 na nobenaryo sa karangalan ng Nuestra Señora de la Buena Hora, ang mahal na Birhen ng Quiapo Church. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo narinig na naman natin ang paalala ng ating Panginoon na siya na kalimutan ng sarili, pasanin ng krus at sundan siya. Kaya sa mga panahon na tayo ay nagkakasala, sa mga panahon na tayo ay nakakalimot sa Kanya, at sa ating pagdiriwang ng banal na Eucharistia, aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging Birhen na si Santa Mariang Mahal, kami naway mahangos sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Nahum. Masdat mo't dumarating na ang maghahatid na mabuting balita at magpapahayag ng kapayapaan. Ipagdiwang mo ang iyong mga pista, Huda, at tuparin ang iyong mga pangako sapagkat hindi na muling darating sa iyo ang masama. Siya'y ganap ng naparang. Panunumbalikin ng Panginoon ang kadakilaan ni Jacob, gaya ng nararapat sa Israel, sapagkat hinubaran sila ng mga lumusob at sinira ang kanilang mga ubasan. Kawawa ka, lungsod na mamamatay tao, bayang sinungaling at mangangamkam, walang katapat sa sama, lumalagapak ang mga latigo, lumaraga sa mga gulong, nagdadambahan ang mga kabayo, humahaginit ang mga karwahe, sumusugod ang mga nangangabayo, kumikinang ang kanilang tabak, kumikislap ang dulo ng siba, at di mabilang ang patay. Naghambalang ang mga bangkay, natitisod ng nagdaraan. Tatabunan kita ng dumi, gagawing hamak at iismiran. Lalayuan ka ng lahat ng makakakita sa iyo. Sasabihin nila, haya ng Ninive, sino ang tatangi sa kanya? At saan ako hahanap ng aaliw sa kanya?
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Napasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Darating ang araw ng aking paniningil at paghihiganti, hanggang sa sila'y humapay at mabuwal, pagkat ang wakas nila ay malapit na. Ililigtas ng puon ang kanyang bayan, siya'y mahahabag sa mga naglilingkod sa kanya. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Malalamang ngayong ako ay ako nga, at maliban sa akin, wala nang Diyos. Ako'y pumapatay at maaaring bumuhay. Napapagaling ko ang aking sinusugatan. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Ihahasa ko itong aking tabak, at ang katarungay aking igagawad. Ang parusay ibabagsak ko sa mga kaaway, at sisingilin ko ang sa aki na susuklam. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Magsitayo po ang lahat. Mapalad ang inuusig sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakamting langit. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ibig nino namang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na maligtas ang kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para maibalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong yaoy gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo rito na hindi namamatay o hindi pa mamamatay hanggat hindi nila nakikita ang anak ng tao na pumaparito bilang hari." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Mukhang gutom na yung iba.
Pero ngayon ay Biyernes at Friday ay Quiapo Day, araw ng ating pagdedebosyon sa ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Pero hindi lang yan, dahil sabi ko nga kanina, nasa ika-4 na araw tayo ng ating pagnonobena para sa mahal na Birheng Maria ng Quiapo, ang Nuestra Señora de la Buena Hora. Kaya papurihan natin at parangalan si Mama Mary at ang ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, pamilyar sa ating lahat, malamang kung hindi man lahat sa atin, siguro majority, pamilyar itong binasa natin na Ebanghelyo. At malamang alam na nating lahat yung mga salitang limutin ang sarili, pasanin ang krus, at sumunod sa akin. Sino ba namang hindi nakakaalam niyan? Pero bakit ba tumatatak ito sa ating isip? Bakit ba hindi natin ito nakakalimutan? Dahil malamang ito ay isa sa mga pinaka-relatable sa ating lahat. Sino ba naman yung hindi nakaranas ng krus sa buhay? Siguro kung tatanungin ko kayo ngayon, ano yung krus nyo sa buhay, malamang meron na kayong sagot sa isip nyo. Malamang madaling sagutin yan. Kaya nga diba relate na relate din tayo sa ating Nuestro Padre dahil nga sa krus. Mga kapatid, ngayon pinapaalalahanan na naman tayo. 3 bagay mula sa ating Panginoong Hesukristo. Kalimutan ang ukol sa sarili, pasanin ang krus, at sumunod sa Kanya. Ano bang ibig sabihin ng kalimutan ang sarili? Ano bang ibig sabihin ng denying oneself? Pag sinabi nating kalimutan ang sarili, ibig sabihin unahin ang Diyos. Pag sinabi nating kalimutan ang sarili, ibig sabihin alalahanin ang Diyos. Bago natin kalimutan ang ating sarili, kailangan tandaan natin, ano nga ba ang pagkalimot sa sarili o ano nga ba yung pag-aalaala sa ating Panginoon. Dahil ang ibig sabihin ng paglimot sa sarili ay unahin ng Diyos, paano natin uunahin ng Diyos? Paano natin uunahin siya bago tayo? Kailangang alalahanin muna natin, mga kapatid, na ang lahat ng bagay ay nanggagaling sa Diyos. Sabi nga sa ating salmong tugunan, nasa pa siya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Mga kapatid, sa ayaw natin at sa gusto, lahat ng bagay, lalo na yung mabubuting bagay, lahat ng yan ay nanggagaling sa Diyos. Lahat ng yan ay mula sa Diyos. Kung wala ang Diyos, wala din naman tayo. Kaya ang totoo niyan, ang ibig sabihin ng kalimutan ng sarili ay magpakumbaba. Magpakumbaba, i-acknowledge, aminin na sa Diyos nangyayari o sa Diyos nanggagaling lahat ng bagay. At dahil sa Kanya naman, nanggagaling lahat ng bagay, natural lang naman na unahin natin siya bago ang ating sarili. Parang mahirap, di ba? Parang mahirap sabihin na laging unahin ng Diyos, laging siya dapat yung una. Pero mas magiging madali ang pag-una sa Diyos, mas magiging madali ang kalimutan ang sarili kung alam natin na lahat ng meron tayo ay nanggagaling din sa Diyos. Dahil bago natin kalimutan yung sarili natin, isipin muna natin kung saan nanggagaling yung sarili natin. Kung alam natin na ang lahat ng meron tayo ay nanggagaling sa Diyos, mas madaling kalimutan ang sarili. Sa ating paglimot sa ating sarili, alalahanin natin ang Diyos. Limutin ang sarili. Ang ibig sabihin din ng limutin ang sarili ay pagtiisan ang sarili, pagtiisan ang mga kasalanan, pagtiisan ang mga paghihirap.
Limutin dahil limutin ang mga kasalanan. Limutin ang sarili dahil limutin yung mga pagkakamali na nagpapahirap sa atin. Pero ang problema sa atin, mahirap kalimutan yung mga bagay na hindi naman nakakabuti sa atin. Diba? For example, sa mga may sakit, kahit hindi naman sa spirituality yung pinag-uusapan natin, kahit man lang sa totoong buhay, diba? Mahirap din nalimutin ang sarili. Kasi masarap na alalahanin at bigyan ng saya ang sarili. For example na lang, di ba? Oy, wala akong pinatatamaan na. Baka naman sabihin nyo, kayo yun. O pero for example, doon sa mga merong diabetes, doon sa mga may high blood, doon sa mga mataas yung creatinine, di ba? Minsan, pinagbabawalan na, wag sugar. O, tuloy pa rin. O di kaya naman, bawasan yung mga taba, yung mga meat. O sige, tuloy pa rin. Bawasan yung alat. O sige, tuloy pa rin. Kasi ayaw kalimutan ang sariling saya. Sa ating kaugnayan at pagsunod sa ating Diyos, hindi ito nalalayo. Ganon din naman. Tayong mga tao, meron tayong mga tinatawag na favorite sins. Meron tayong tinatawag na mga paboritong kasalanan. Aminin man natin o hindi, meron tayong minsan ganyan. Na alam na nga nating kasalanan, alam na nating mali, pero tuloy pa rin. Pero kapag tumatanggi tayo sa alok ng kasalanan, pag tumatanggi tayo sa udyok ng kasalanan, kinakalimutan natin ang ating sarili. Pag pinipili natin ang pagmamahal ng Diyos kaysa kasalanan, pag pinipili din natin yung kapwa natin kaysa sa sarili natin, yan ay ang paglimot sa sarili. Yan ay ang denial of oneself. At yan yung sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo sa ating Ebanghelyo. Kalimutan ang sarili. Pangalawa, pasanin ang krus. Sa ibang translation, sa ibang pagkakataon, sinabi ng ating Panginoon na yakapin ang krus. Ang ibig sabihin ng yakapin ang krus, pag niyayakap natin ang isang bagay o ang isang tao, di ba ang ibig sabihin nun, mahal natin yung bagay na yan o yung tao na yan. So ibig sabihin, nung sinabi ng ating Panginoon na yakapin ang krus, ibig sabihin, mahalin ang krus. Pero, syempre, hindi namang madaling yakapin at mahalin ang krus ng ating buhay. Pero, minsan, imbis na yakapin natin, imbis na pasanin natin, iniiwan natin yung krus natin. O di kaya naman pinuputol yung krus natin para mas magaang dalhin. Mga kapatid, ano ba yung krus natin sa buhay ngayon? Pwedeng ang iyong kapamilya, pwedeng ang iyong katrabaho, pwedeng ang iyong kapitbahay, pwedeng ang iyong karamdaman. Pero ang sigurado ko, lahat tayo, walang exception, lahat tayo merong krus ngayon. At lahat talaga, walang exemption. Dahil kahit ang Nazareno, merong krus. At yan nga yung bagay, di ba, na talagang nakaka-relate tayo sa ating Panginoon. Dahil nagbibitbit siya ng krus, tayo din nagbibitbit ng krus. Pero ang paalala sa atin at ang tinuturo sa atin, yakapin ang krus. Bitbitin ang krus. Kasi ang krus hindi lang naman nagbibigay at hindi lang sumisimbolo sa paghihirap natin. Ang nakakalimutan natin na ang krus ay simbolo ng tagumpay. Ang krus, simbolo ng pagmamahal ng Diyos. Dahil hindi naman nakarating sa muling pagkabuhay ang ating Panginoon kung hindi sa pamamagitan ng krus. Kaya yung krus, simbolo din ng pag-asa. At kung ano man yung krus na dinadala natin ngayon, lagi nating tandaan.
Kung ano man yung krus na dinadala natin ngayon, hindi mo naman kailangang bitbitin yan ng nag-iisa. Magpatulong ka naman. Ang ating Panginoong Hesukristo, tinulungan ni Simon na taga Cirene. Kaya kung ano man yung krus na dinadala natin, hindi natin kailangang dalhin ng mag-isa. Magpatulong tayo. Magpatulong din tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Dinadala niya yung krus niya, magpatulong tayo sa ating krus. Bitbitin ang krus. Pasanin ang krus. At ano yung pangatlo? Sumunod sa Kanya. Ano yung ibig sabihin ng pagsunod sa Kanya? Sumunod sa Kanyang yapak. Ang ibig sabihin ng pagsunod ay sundan. At ang ibig sabihin ng sundan ay sundin. Sundin ang Kanyang sinasabi, sundin ang Kanyang ginawa. At ano ang ginawa ng ating Panginoon? Ano ang Kanyang sinasabi? Sa bawat pagsisimba natin, sa bawat pakikinig natin ng salita ng Diyos, sa misa, tayo, naririnig natin kung ano ang turo niya na dapat sundin. At kung ano yung ginawa niya, na nagpakita ng malasakit sa kapwa, pinapakita niya sa atin. Binibigyan niya tayo ng halimbawa kung ano yung mga kilos at gawa na dapat sundin. Mga kapatid, ang ibig sabihin ng pagsunod sa ating Panginoon ay sundin ang Kanyang salita at sundin ang Kanyang gawa. Tatlong bagay na alam na nating lahat at tatlong bagay na muling pinapaalala sa atin at tatlong bagay na dinanas din ng mahal na Birheng Maria. Kinalimutan ng sarili dahil naging ina ng Diyos, pinasan ng krus dahil naghirap din talaga si Mama Mary, di ba? At higit sa lahat, sinundan niya ang ating Panginoong Hesukristo. At ito'y ginawa ng ating Panginoon, ginawa din ni Mama Mary. Ngayon, turn naman natin, pagkakataon naman natin. Kalimutan ang sarili, unahin ng Diyos. Kalimutan ang sarili, alalahanin ng Diyos at kapwa. Yakapin at pasanin ang krus, pero magpatulong sa ating Panginoon. At higit sa lahat, sundin siya, sundan siya, sundin ang Kanyang sinabi at sundin ang Kanyang ginawa. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, idulog natin sa mahal na Poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa Kanyang pagkadiyos, ang tapat na pag-asa sa Kanyang kapangyarihan at ang maningas sa pag-ibig sa Kanyang puso. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem
ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Mahal pong na pong Jesus Jesus Nazareno, Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa Poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, na hayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak, ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag dinawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinararangalan ang mahal na Birheng Maria, bukod mong pinagpala sa babaing lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak. Noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan.
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol,
ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa lahat po ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo.
Announcement. Kasalukuyan po tayong nagdiriwang ng mga misa nobenaryo sa karangalan ng Nuestra Señora de la Buena Hora tuwing alas 12:15 ng tanghali. Sa darating po na ika-15 ng Agosto, sa ganap na alas 5 ng hapon, ay gaganapin ang maringal na misa sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit ng mahal na Birheng Maria at sa karangalan ng Nuestra Señora de la Buena Hora. Ito po ay susundan ng prosesyon. Inaanyayahan po ang lahat na dumalo. Pagkatapos po ng banal na misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nuloon nila sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.